Gaganapin nga bukas ang isa sa pinaka-inaabangan ngayong season sa pangatlong beses na paghaharap ng Golden State Warriors kontra sa Los Angeles Lakers. Para nga sa inyong kaalaman, 1-1 ang record ng Lakers at Warriors sa kanilang regular season series. At galing pa lang naman ang Warriors sa kanilang pagkatalo sa Lakers sa huling paghaharap. Kaya expected nagigil nga ang team na ito sa kanilang rematch. Ang problema, malaki ang chance ang hindi maglaro dito si Stephen Curry na may bone bruise sa kanyang tuhod. Pero sa kabila ng pagiging undermanned, meron pa rin naman silang chance ang maipanalo ang game sa Lakers na kasalukuyang nag-i-struggle ngayon. Mismo ang batang player na si Brandon Podziemski ang nagsabi sa interview kahit man wala sa lineup si Curry, susubukan pa rin naman nilang maipanalo, especially ang next game kontra sa Lakers. Kita ninyo na halos lahat ng mga natitirang player nag-i-step up at expect na mangyayari ulit ito habang wala pa si Stephen Curry. Samantala, dahil nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang last 3 games, hindi na naiwasan pa ng mga fans batikusin ng kupunan. Pero hindi lang naman sila frustrated ngayon sa nangyayari, bagkus maging ang kanilang mga players dismayado sa mga nangyayari. Kita sa body language na hindi nila nagugustuhan ng mga pagkatalo at lack of effort na pinapakita ng kanilang mga teammates, lalo na ang sentro na si DeAndre Ayton na tinanggal na sa closing lineup. Dahil nga sa lamyan ang pinakitang depensa ni Ayton, napilitan si Coach JJ Redick ibangko ito sa clutch minute laban sa Phoenix Suns. Imbes na si Ayton ang gagamiting center sa closing lineup, napilitan silang ilagay si LeBron James bilang sentro, kung saan nakasama niya dito sina Austin Reeves, Luka Doncic, Jake LaRavia at Marcus Smart. At kung magpapatuloy ang malalamyang performance ni Ayton, hindi malabong magtuloy ang pagbabangko nito sa kanya hanggang sa matapos ang regular season. Sa kabilang banda, simula nga po nang makuha ng Utah Jazz si Jaren Jackson Jr., marami sana ang nag-expect na magko-compete ang team na ito sa Western Conference. Pero sa hindi inaasahan, imbis na maipanalo nila ang mga natitirang game ngayong season, nagmistulang tanking pa rin ang kanilang team. Nalaman rin naman na merong season-ending injury si Jaren Jackson Jr. na rason bakit sumailalim siya sa operasyon. Dahil sa kanyang pagkawala nangangamoy, ayaw na rin naman paglaruin ng Utah Jazz ang kanilang star player na si Lauri Markkanen. Ayon sa lumabas na balita, hindi na naman makakapaglaro si Markkanen sa Utah Jazz sa pagkakaroon nito ng injury sa kanyang balakang. Pero kahit man inireport ng Jazz sa NBA ang kalagayan ni Markkanen, hindi pa rin naman sila pinaniniwalaan ng liga since masyadong naghihinala ang NBA sa kanilang pagtatanking. Sa katunayan, mismong NBA na ang nagpadala ng espesyalista para suriin kung ano nga ba talaga ang tunay na kalagayan ni Lauri Markkanen sa Utah Jazz. Kung totoo nga daw ba ang sinasabing injury nito o pawang hindi totoo at para lamang sa pagtanking nila.